Isang nakakasilaw na pagsabog ng apoy at kidlat ang bumalot sa kalangitan. Sa gitna ng nag-aalab na liwanag, isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Lintik ka, sumunod ang isang napakalakas na pagputok. Ang kulog at apoy ay nagsanib, at tila yumanig ang buong paligid sa tindi ng kapangyarihan. Sa gitna ng usok, si Seventh Ghost na isang matandang lalaki na may luntiang buhok at galami ang dumura ng dugo. Namimilipit siya sa sakit. Hindi ako makapaniwala. Ang kidlat at apoy na yun, kayang saktan ang baga ko. Napangiwi siya at napasigaw sa isip. Kapag inulit pa nila to, mamamatay ako. Sa kabilang panig, si Suning Siyang na isang dalagang may pulang buhok ang nakatayo. Galit na galit ang kanyang mga mata, at ang enerhiya sa paligid niya ay nagwawala. Nawalan na ng kontrol ang babaeng yan. Kaya ang lakas ng pormas sayon ay tumaas ng ganito. Kahit ako, hindi ko kakayanin kung ilang beses pa to. Si Zuo Fan na isang binatang nakasuot ng kayumanggi ang nakangising nagsalita habang nakatingin kay Seventh Ghost. Hindi nakakayanin ng matandang yan. Sabay turo niya sa dalawang kasama. Ninger, Tianyang, maghanda kayo. Bigyan natin siya ng isa pang tira. Isang asol na leopardo na gawa sa enerhiya ang sumugod, kasabay ng isang matalim na tinig. Ano? Sa kabilang banda, si Suning Siyang na may pulang mata ay nanginginig sa galit. Kailangan siyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. Nag-aalala si Zuo Fan. Masama to. Nawalan na ng kontrol ang babaeng to. Samantala, nakita ni Seventh Ghost ang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon ko. Agad na sumigaw si Zuo Fan. Delikado. Tulungan niyo si Ninger. Mabilis na kumilos si Seventh Ghost. Nagpakawala siya ng nakakasilaw na apoy at lilang enerhiya. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog muli ang yumanig sa paligid. Tahimik si Tianyang na binatang may asul na buhok, pinagmamasdan ang labanan. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bumaling si Seventh Ghost kay Suning Siyang. Galit at puno ng pangungutya ang kanyang tinig. Baliw kang babae, muntik mo na akong mapatay. Sesekailan na sana kita kung hindi ka lang kapaki-pakinabang. Humarap naman si Seventh Ghost kina Zuo Fan at Tianyang. Ninger, kayong dalawa, anong mga pangalan nyo? Pagkatapos nito, lilinisin ko na kayo. Nagulat ang dalawang binata. Tumikim si Suning Siyang. Bakas ang sakit at pagod sa kanyang mukha. Patayin nyo siya agad. Huwag nyo siyang hayaang makabalik at sakta ng aking ama. Ngumisi si Seventh Ghost. Hehe, napakabuting anak. Iniisip mo pa rin ang iyong ama. Ngunit sa kasamaang palad, nagliwanag ang kanyang mga mata ng berdeng liwanag. Hindi sapat ang dalawang yan para patayin ang matandang tulad ko. Pagbalik ko, uubusin ko ang buong pamilya mo, Zu. Namuo ang galit sa mukha ni Suning Siyang. Luhaan siya at nanginginig. Si Tianyang ay humakbang at itinuro si Seventh Ghost. Ikapitong multo, isa kang elder ng Yuming Valley. Binubuli mo ang isang walang kalaban-laban na babae. Hindi ka ba nahihiya? Tumawa ng malakas si Seventh Ghost. Ha, kahihiyan. Ang salitang hiya ay hindi umiiral sa landas ng mga demonyo. Tumingin si Seventh Ghost kay Zuo Fan. Munting demonyo, magaling ka. Bagay ka sa ugali ng matandang tulad ko. Sa ilang salita mo lang, nag-alab muli ang loob ng batang babaeng yan. Kung hindi lang kita kalaban, gagawin talaga kitang disipulo. Tumingin ng diretsyo si Zuo Fan. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sinaktan mo ang kaibigan ko. Papatayin kita. Umiiyak si Suning Siyang. Patayin mo ako. Parang awa mo na. Mahigpit ang utos ni Zuo Fan. Tianyang, maghanda kang umatake. Nag-alangan si Tianyang. Pero Ninger, seryoso ang sagot ni Zuo Fan. Ito ang wakas na gusto. Ni Ninger, tahimik. Tanging ang tunog ng paghinga at pidgel na luha ang maririnig. Napakuyom ng kamao si Tianyang. Lintik. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Isang dambuhalang dragon na gawa sa kulog at kidlat ang lumitaw sa likuran ni Tianyang. Kasabay nito, isang nag-aalab na phoenix ng apoy ang lumabas mula sa kamay ni Zuo Fan. Atake, sugod at patayin siya. Nagulat si Seventh Ghost, ngunit agad ding ngumisi. Naiintindihan ko na, kung walang tulong ng hangin, kahit gaano kalakas ang dalawang elementong yan. Hindi ako masasaktan ng mga yan. Ngumiti si Zuo Fan. Sino namang nagsabing wala kaming hangin? Ano? Biglang umihip ang napakalakas na hangin.
Galing ito kay Zuning Siang. Ang kanyang mga laso ay sumasayaw, at kasama nito ang isang dambuhalang ipu-ipu. Nagsanib ang ipu-ipu, ang dragon ng kidlat, at ang phoenix ng apoy. Diretso itong tumama kay Seventh Ghost. Isang napakalakas, nakakasilaw, at nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan. Pagkalipas ng usok, gulat na gulat si Exi Tianyang. Paano? Paano nangyari? Paano nagkaroon ng bagyo? Tama ba? Nakangiting humarap si Zuo Fan. Balot siya ng apoy, at may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Siyempre, dahil, nagsinungaling ako sa'yo, hihihi. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.